Ang pinaka-background gyud ani siya kay the Republic Act started with 1203. This is the rice tarification law. So when we say rice tarification law, ang fund nga gigamit is from tariff. So naa sa section 13 ana nga law nakabutang nga magahin og budget. So gitawag na siya og Rice Competitive Enhancement Fund. That's why RCEF. So sa RCEF naay ginatawag din ana ang biggest chunk ana niya gitawag og mechanization component. So overall kaning ato nakit-an diri is under the RCEF mechanization component. So today's activity in Lanao del Norte, particularly in this barangay, is the groundbreaking of what we call the drying system. Ang drying system is composed of infra building and the mechanical dryer. So, sa ka-building, dayon duha ka mechanical dryer. Now, back to RCEP mechanization program. Kuan ni siya, implementation of a mechanized man. So, on-farm and off-farm. When we say on-farm, these are technologies started with land preparation up to harvesting. So, naay tractor, mga mud boat, napoy crop establishment like mechanical transplanters, then, of course, harvesting. Makikita ito mga combine harvesters. Then, natay gitawag og off-farm. Off-farm, mo na ning mo fall na dahil siya. The dryers, rice mills, storage, mo na siya ang iyahang coverage. So, unsa may pinaka-main objective yun when we say implementation of the mechanization program? Ang una is to give ang ato ang mga farmers through a farmers cooperative and associations nga maka-access sila ani nga mga different technologies. Kay nasayod man gyud ta nga ang sa farming karon wala na nga to mga labors ba. So we had to assist them through an aid sa mga mechanization. So i-mechanize na nato to ang farming. Mo na pinakauna. Then the second objective, the government will ensure na it would be efficient and magamit yun nga mga unit sa ilaha. So access din magamit sa ilaha. The very purpose kung mingon ta og kuan na dayon in terms of indicative outcome. So tuota nga 2 to 3 pesos malesen sa production cost. Ang pag-assist mingon tag sa ASEAN lang daan kani si Vietnam, mga Thailand, mga mugbo na yung ilahang cost per kilo. So, ang usa ka kilo nga humay, i-produce na to sa Vietnam na lang sa size between 6 to 7 pesos. But kita sa Pilipinas na ta sa 12 to 14 na karon pesos mo. So, unsay impact kaning mechanization? 2 to 3 pesos ang ma-reduce niya. So, pag-abot karon sa off-farm na to nga benefits nga makuha, the reduction of 3 to 5% sa post-harvest losses. Kay nationwide na ata sa something like 16.7% ang gaka-usik sa tuang humay through processing, drying, milling, mo ipinakadako gyud nga gakawala gaka. So akong ipa-imagine sa inyo ha. Kumingon lang tag sa 1,000 kilos nga humay nga atong i-process, ang potential nga mawala ana niya gyud based sa datos sa is 16.7, that's 167 kilos sa 1,000. So, more than 3 sacks. Ang contribution sa mechanization program is 3 to 5% ang iyang maliset. So, ingon ana ang impact niya. Mo na siya ang kinatibukan ang sa implementation. So, kung pag-abot sa PhilMec in terms of manpower nga ga-implement ani niya sa tulo ka regions, ang setup ni PhilMec is sa field operation is ako ang act as the cluster head. Then naatay ma-assign nga kada regions kinatawag na to regional focal. And each provinces dayon nga cover sa program naa dayoy gi-assign nato nga mga provincial focals. So ingon ana siya ang setup din. That's kanang as far as the law and the RCEP mechanism program ang i-implement. So ang program started in 2019 to 2024. Mo na siya ang katong ginatawag lang nato RCEP 1.0 pinakauna. Karon as of December 2024 na gi-amend sa ato ang President PBBM, nahirmo na siya karong Republic Act 12078. So kana siya nga
kana siya nga law gipalawig lang from 2025 to 2031 na ang implementation. So ang difference, ang first 6 years 5 billion every year ang implementation sa mechanization. Now under the RCEP 2.0 kani 2025 to 2031 9 billion every year. Kaya na-expand man pod ang horizon sa implementation in terms of provinces. Sa una, 58 provinces, now 78 na. So, muna siya ang pinaka-overall kibali nga kuan aning ato ang activity. And kining groundbreaking is just one